Kaya pala gusto mga kababayan ang natutok lang ang investigasyon ng Senado 2022. Kasi yung 2016 kung saan nagsimulang kumorner yung mga Diskaya, tumiba doon sa panahon ni Digong. Itong mag-asawang Diskaya. Alam na ninyo, malinaw na gustong i-cover. Hindi nakalusot sa Congress. Mabuti na lang ngayon, bago na yung Senado, nag-reorganize, si Ping Lacson na yung chairman. At si Soto, ang Senate President, si Tito Sen. Ngayon, si Marcoleta, sumulat para daw gawing star witness si Diskaya. Hindi pinarimahan po ni Tito Sen yung sulat ni Marcoleta. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Muli nating pag-usapan mga kababayan yung buhay ng mga kurakot. Kailangang tutukan natin ang kwento ng buhay ng mga kurakot. Kasi yung araw na to mga kababayan, nagrally sa EDSA Shrine yung iba-ibang mga grupo. Yan korupsyon ay wakasan, simulan ang pananagutan. Freeze assets of the corrupt. Punish all plunderers. Yan si Sara to. Dalawang Sara. Yung nasa picture, si Sara Duterte, si Sara Diskaya. Tapos ito si Engineer Alcantara. O ito si Pulong. Ay, tama, si Pulong. Kasi inamin po ng USEC, ng DPWH, na si Pulong po tumiba sa pork barrel. Yung 51 billion na pork barrel para sa kanyang distrito sa Davao. Ito yung report ng Billionaire News. 51 billion infra projects poured into Pulong's district under father's term, says DPWH executive. The biggest flood control budget for one district in Philippine history. Inamin po ni Jose Cabral ng DPWH. Kaya yan siya yung picture niya, mga kababayan dito, sa rally sa EDSA Shrine. Punish all plunderers. Freeze assets of the corrupt. Ngayon, yung mga opisyal ng DPWH, may first batch na pong kinasuhan sa ombudsman kanina. DPWH Secretary Vince Dizon naghain na ng kaso versus mga opisyal at kontratista na dawit sa manumalyang flood control project. Kasama doon si Diskaya. First batch pa lang. Sabi sa interview kanina kay Vince Dizon, every week niya may pa-filean sila ng kaso. So ganoon kaseryoso. At hindi lang yung mga anomalous projects. Ngayong 2022, noong 2022 hanggang 2025, na gustong yun lang ang fokusan ng investigasyon ng Senado sa panahon ni Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero ngayon, hindi na yan uubra kasi nakodita yung Senado. So lahat iimbestigahan kasi dikadikada na po ito, sabi ng ating Pangulo. Dikadikada ang ganitong kalakaran. Ngayon sa Congress po, kinalkal yung mga kontrata ni Diskaya. Ito yung lumabas sa investigasyon mga kababayan. Sabi ni Congresswoman Garin, pasok tayo ng 2017. Lumipad, tumalon yung total revenue nyo ng 1,34,443,000. Tama po ba? And this is an increase of 942% from the revenue of the previous year. Sagot ni Pacifico Diskaya, ni Curly Diskaya, yes, Your Honor. Kaya pala gusto mga kababayan ang natutok lang ang investigasyon ng Senado 2022. Kasi yung 2016 kung saan nagsimulang kumorner yung mga Diskaya, tumiba doon sa panahon ni Digong. Itong mag-asawang Diskaya. Alam na ninyo, malinaw na gustong i-cover. Hindi nakalusot sa Congress. Mabuti na lang ngayon, bago na yung Senado, nag-reorganize, si Ping Lacson na yung chairman. At si Soto, ang Senate President, si Tito Sen. Ngayon, si Marcoleta, sumulat para daw gawing star witness si Diskaya. Hindi pinarimahan po ni Tito Sen yung sulat ni Marcoleta. Ni-reject mga kababayan ni Tito Sen. Soto rejects Marcoleta bid to put Diskayas in
witness protection program. Sabi ni Tito Sen, hindi man niya siya yung least guilty. You see? Ngayon, tanong nga naman po sa Congress ni Batangas Representative Jinky Luistro, sino niya yung nagbigay sa iyo ng idea maging star witness ka? Na-discover mga kababayan, ang may idea pala po si Marcoleta. Kasi yung intensyon, gamitin si Diskaya para idiin yung Congress, yung mga congressman. Hindi umobra. Nabago yung organisasyon sa Senado. Hindi umobra ngayon kay Tito Sen. Hindi pinirman yung letter request ni Marcoleta. Sabi ni Tito Sen, it is unacceptable niya for them to get government protection after amassing a great deal of public funds. That's unfair to our countrymen. Bibigyan mo ng protection yung nagnakaw. Di ba? Ibalik muna niya yung pera. Tapos isuka niya kung sino yung mga kasabwat niya. Tama po si Tito Sen. To be a state witness you need to return what you stole. Tell the truth. What was said at the Senate inquiry was different from what was said at the House. Yung sinabi mo niya sa Senado, iba man sa sinabi mo sa Congress. May selective amnesia po si Diskaya. Napaamin na pa rin mga kababayan ng mga congressmen. Gustong gamitin mga kababayan yung mag-asawang Diskaya para siraan yung Kongreso. Di ba po? Yan ang lumalabas. Ginisya siya ng ating mga congressmen. Lumabas, tumiba siya mga kababayan, panahon ni Digong. 2017. Pasok tayo sa 2017. Yes, Your Honor. So sabi dito sa report ng Impact Leadership, House Deputy Speaker and Iloilo 1st District Representative Janet Garin, grilled contractor Pacifica Curly Diskaya over the sudden surge in revenues of construction firms he and his wife Sarah own, now under scrutiny in the House inquiry on ghost and substandard flood control projects flagged by President Ferdinand Marcos Jr. Base sa financial statements na kanilang sinabmit sa Securities and Exchange Commission, lumalabas na yung mga kumpanya ni Sara Diskaya ng mag-asawa reported zero revenues noong 2014 and 2015 and only 99.25 million pesos in 2016. Revenues then soared to 1.034 billion in 2017, marking a 942% increase. Consistent siya doon mga kababayan, tugma sa kanyang sinabi. Pumasok siya sa DPWH, panahon pa ni Noynoy Aquino, 2012. Pero nung pumasok siya sa DPWH, flood control projects, 2016 na, panahon ni Digong. Doon nagsimula na tumabo ang limpak-limpak na salapi. Official records po ito. Nasa SEC mga kababayan. 1.034 billion agad, 2017. Or 942% increase. Kaya sabi ni Garin, pasok tayo ng 2017, lumipad tumalon yung total revenue nyo to 1.34 billion. Tama po ba? And this is an increase of 942% from the revenues of the previous year. Sabi po ni Garin. Sagot ni Curly Diskaya, yes, Your Honor. The windfall continued under the Duterte administration. 12.05 billion pesos noong 2018, 13.55 billion in 2019, 16.07 billion in 2021, 20.52 billion in 2022, and 18.62 billion in 2023. Lahat ito from government. Garin said the share price cast doubt on the Diskaya's credibility, especially after they implicated lawmakers
in alleged anomalies during a Senate probe. She stressed that the House investigation also aims to prevent similar abuses under the current administration. Batangas 2nd District Representative Gerville Jinky Beatrix Luistro meanwhile accused Curly of selective amnesia for refusing to name officials who allegedly demanded kickbacks during the Duterte years when his firm secured billions in contracts. Ikita na ninyo, mga kababayan, siguradong may mga kumita ng bilyon-bilyon. Hindi lang si Curly Discaya ang kumita ng bilyon-bilyon, kundi mga officials during the previous administration. O ito na yung latest ngayon, 15 minutes ago. President Marcos Jr. issues Executive Order Number 94, creating an independent commission for infrastructure to investigate the corruption involved in government flood control projects. Malacanang said the President will announce members of the commission very shortly. We're now publishing in the official gazette to make the executive order immediately effective. So makikita natin mga kababayan, talagang desidido yung ating Pangulong Bongbong tuldukan ang dekada ng korupsyon sa gobyerno, lalo na po sa DPWH. O ito na po yung Executive Order Number 94, creating the Independent Commission for Infrastructure. Section 1, sabi rito, Independent Commission for Infrastructure, there is hereby created an independent ad hoc fact-finding commission to be known as Independent Commission for Infrastructure, to be composed of a chairperson and 2 members, who shall all be persons of proven competence, integrity, probity, and independence. The chairperson and members may be entitled to per diems and allowances in accordance with existing laws, rules, and regulations. Section 2, yung mandato nila, the ICI or Independent Commission shall on a complaint or motu proprio hear, investigate, receive, gather, and evaluate evidence, intelligence reports, and information against all government officials and employees and any other individuals involved in anomalies, irregularities, and misuse of funds in the planning, financing, and implementation of government flood control and other infrastructure projects nationwide in violation of, among others, the following: Republic Act number 3039 as amended, Republic Act number 1379 on the unlawful acquisition of property by a public officer or employee, Republic Act number 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, relevant provisions of the revised penal code. Yung Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act siya, yung pangungurakot. So yung functions niya, conduct hearings, take testimonies, and receive, gather, review, and evaluate evidence, reports, and information on matters within its powers to investigate. Issue subpoenas for attendance of witnesses and production of documents necessary for its fact-finding investigation activities, especially subpoena ad testificandum in dosis tecum in accordance with the relevant laws, rules, and regulations. Inform any person who has witnessed or has knowledge or information on the commission of a crime subject to investigation of the fact-finding by the ICI and has testified or testifying or is about to testify on such matter that he or she may apply and be admitted into the Witness Protection, Security, and Benefit Program under Republic Act number 6981 if qualified. Then recommend to the DOJ the admission of a person as a state witness in cases where there is a need to utilize a person as state witness to ensure that the ends of justice be fully served, provided such a person qualifies as a state witness under the rules of Court of the Philippines. Upon proper request or representation obtained from the Senate in the House of Representatives, information
and documents pertaining to the respective investigations which relate matters within the power of the ICI. So yung investigasyon ng Senado at Kongreso na separado din dito, yung mga result ng investigation pwedeng magamit ang ICI. So yun po, complementary siya. Kaya lang sabi ko nga, pasiguro yung ating Pangulo kasi alam naman ninyo, may mga sabit kasing senador at congressman. So importante talaga na may independent commission. Marami pa na mga functions siya mga kababayan. Hanggang P. So, effectivity, the order shall take effect immediately upon publication in the official gazette. Done this 11th day of September in Manila. Ito na po, pirmado ni Lucas Bersamin, Executive Secretary. So finally mga kababayan, mamaya siguro ipipresent ay announce officially ng ating Pangulo kung sino-sino itong 3-member, 1 chairman, 2 members, investigation commission, independent commission. Ang tawag sa kanya, Independent Commission for Infrastructure, kaya ICI. O ito pa yung balita ngayon, Lacson, WJ Construction Representative tag NP off, quote on Senate CCTV. Nauli kam sa Senado. Yan sabi dito sa revelasyon ni Ping Lacson, may representative niya yung kumpanya WJ Construction which had been linked to the alleged POPs from government projects. Bumisita niya sa Senado last month. Kaya sabi ni Ping Lacson, yung Blue Ribbon Committee niya would pursue the inquiry into WJ Construction as there is CCTV footage of its representative's visit to the Senate noong Agosto 19. Suspended DPWH engineer Bryce Hernandez earlier presented photos of his exchange of messages with Bing Ramos, whom he identified as a staff member of Senator Jinggoy Estrada, talking about the delivery of obligation or money. Talagang hindi safe. Nauli kam. Malamang maraming senador ngayon. Hindi lang yung mga napangalanan na dalawa. Maraming senador ngayon ang kakaba-kaba. Ala kayo dyan. Hindi na makatulog mga kababayan. Lalo't may pinirma na creation ng Independent Commission. You see? Hernandez said his boss, former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, gave Ramos a project through a certain mina of WJ Construction. Estrada denied that Ramos was with his office and said she was with the Blue Ribbon Committee. Estrada denied that Ramos was with his office. Lacson said the committee would summon Mina and asked her to disclose which office she went to. The panel has an idea which office she visited, sabi po niya. Tapos, mga kababayan, whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan or legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya yung napuntahan, bakit nagpunta dito yung WJ, sabi po ni Ping Lacson sa kapihan. Kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, sabi po ni Ping Lacson. O ito si Ping, pakinggan natin yung press con kanina sa kapihan sa Senado. Tingnan namin sa ground, ano yung status. Kasi baka pareho noong sa SINS at saka sa IM, na isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung dalawang tao. No? Mm-hmm. So, titingnan natin yung kasi kung gano'n ang pattern sa 1st District Engineering Office ng Bulacan, posible na gano'n din ang ginawa dito kasi hindi pa naman sila nabubuko ng Mayo eh. Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre-remedyo naman sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung, kung halimbawa naghahabol sila, subukan nila yung 2 days na makasingil sila ng 46%. No? Hindi kaya yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, kaya naming unahan, ika nga, kung ganun din ang pattern. Po ba ang Senado and can we ask for a copy?
Not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. It was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. Pero invited siya sa next hearing, sir. Papasupin ako yung yung in charge sa CCTV rito. Para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time. Kung saan pumunta. Ito yung, hindi, makikita naman sa CCTV yun eh. Pero mas mainam na yung formally, i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina, kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsalita yun eh. Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office ng Meron, senator? pero hindi validated eh. Kaya mas magandang tingnan na muna. Sir, will you be inviting Kinasecure ko na yung footage. It's a good thing that it happened last August 19. Kasi ang lifespan ng footage, isang buwan eh. Yes. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, Wala hindi na na. natin burado na yon. Sir, ipapatawag niyo rin po ba yung past chairman ng APRO or ng Finance? Interparliamentary courtesy. No? But yung Finance at least? Kasi Papag-usapan natin si Senator Grace po para ma-identify kung saan or kung sino yung nag-insert ng 355 million na yun. Kasi establish na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Ano? So, ganon. Okay. In your privileged speeches po kasi you also referred to cases in past budgets that were covered by past leaderships by SP Soto in his first SP and kay SP Subiri. Papatawag nyo rin po ba yung finance chair nung Tingnan panahon muna yun? natin kung ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Kasi papatawag tayo para tayo namamana sa buwan. Which hand ang tawag doon? RG, kailangan maghanap muna tayo ng ebidensya na maliwanag para may basihan tayo para magpatawag. Hindi lamang yung ebidensya, kundi yung klarong ebidensya. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako nagre-rely doon sa mga sabi ni barangay chairman, sabi nitong si ganito. Hindi po pwede yun eh. Kasi maski sino pwede magturo eh. Before Nympha and Daniel, sir, tama ba na ang maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang halimbawa yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 eh. Ganun. So matagal na nangyayari ito, ano? Pagkatapos yung nasundan namin yung at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts. Kung hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yun o hindi. Makita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, Kopol, ano? Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yun, ibig sabihin, doon sila na mayagpag. No? Tapos, 2015, sa pool yung Duterte administration. Kasi naman po, yun man talaga yung testimony. 2016 daw, pumasok si Bato de la Rosa pa yun nagtanong. Sa flood control contracts, 2016, pagkatapos ang gustong paimbestigahan, ang focus daw sabi ni Jinggoy, mga kababayan, 2022 to 2025. Buti na lang, nagkakodita sa Senado. Ngayon, may footage daw, ay nag-deliver. Holy camp. And again, yung pupurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So pupurso namin yon, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan yata Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo,
lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa ng pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang. And we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district man kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act, kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa Senate. after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito, yung chairperson ng Finance Committee or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung merong confirm na merong 355 million pesos na talagang nai-allocate para sa Bulacan. And we went further, meron ng 5 projects identified na na-award na. Out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung 2 tao, no? May idea na kayo kung kanino diniliver po? Remati na. Malamang hindi na makatulog yung tumanggap ng limpak-limpak na salapi. Sa Senado pala diniliver. Walang sasantuin po si Ping Lacson. Walang sisinuin. Anyway, mamaya po, malaman na lang natin kung sino yung mga members ng Independent Commission. May mga pangalan ako rito, pero hindi man ito sigurado. Importante yung mula mismo sa bibig ng ating Pangulo. Ito yung report ng News 5 Independent Commission members name. Kabilang sa sa miyembro ng Independent Commission na binuo ni President Bongbong Marcos, sina dating Senior Associate Justice Antonio Carpio at Estela Perlas Bernabe at isang forensic accountant mula sa SISIP Gores Vilayo and Company. Nauna na ring sinabi ng Pangulong Marcos na walang politiko sa independent body. So unang mga lumabas si Magalong tapos si Baby Singson. May bago na naman pong pangal. 3 man lang po sila. So isa na lang. Kung totoo ito, wala pang confirmation. Mga aka-aka pa man lang ito. So tingnan natin kung sino talaga yung final name na ilalabas. Ito mga kwento-kwento pa man lang. Importante yung mula sa bibig ng ating Pangulo para kumpirmado. Tama po? So ito pong ating podcast ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product na aming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto na mag-business po nito at mag-try, mag-message na lang po kayo sa amin. Sa messenger ko po sa Facebook. So lagi nating tatandaan po, sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.